Matapos ilunsad ang pag-atake, hinawakan ng matanda ang hawakan ng espada gamit ang isang kamay, sinimulang putulin ito at sinimulang titigan sina Jiang Chen at Xiao Bihan. Isa sa mga lalaking nakatayo sa likuran niya ay ang Vice Commander, si Yang Guang. Sa kalmadong hitsura, ipinaalam niya sa kanya na lahat ng 300 henyo ay naruroon. Hiniling niya sa kanya na maghanda na umakyat sa entablado at manguna sa seremonya ng pagbubukas. Kinapal ng matanda ang kanyang espada at nagsimulang maglakad patungo sa entablado. Ang mga taong naruroon sa kampo ay nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili. Nabalitaan ng ilan na maraming kampo ng Changzhou sa lugar ng Jiangnan, ngunit wala pang sinuman ang nagkaroon ng king-level figure na namamahala. Para sa kanila, ito ay nakakatakot, dahil kahit na nakatayo 12-12 ng metro sa likod, ang Heavenly Blade King ay maaaring patayin sila sa isang solong galaw. Ipinaliwanag ng isa sa kanila sa iba na ito ay kakaiba dahil sinabi nila na ang Old Master ay naninirahan sa pag-iisa. Hindi niya alam kung bakit siya lumalabas ngayon. Narinig lang ng ilan sa kanila ang mga instructor na nagsasalita ng privado na tila ang Old Master ang magkukusa na hingin ito. Hindi nila alam kung gusto niyang mag-recruit ng disipulo. Kung ito ang kaso, dapat silang gumawa ng mabuti. Bagamat alam ng ilan na ang mga taong tulad nila ay dapat tumigil sa pangangarap tungkol dito dahil kung talagang nagre-recruit siya, kung gayon siya ay magre-recruit lamang ng pinakamahusay. Nagsimulang titigan ni Tang Ying ang matanda at hindi niya maiwasang mabigla nang makitang dumating na ang Heavenly Blade King. Si Bai Feng, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsimulang tumingin sa matanda na may nagulat na tingin at hindi niya maiwasang matuwa dahil sa wakas ay nakilala niya ng personal ang buhay na alamat. Sinimulan ni Xiao Bihan na tingnan ng matanda ng may determinadong tingin at nagpas siyang talunin si Jiang Wushuang sa sandaling magsimula ang kampo upang mag-iwan ng magandang impresyon sa Old Master. Nabasag ni Wushuang ang kanyang mga daliri at hindi niya maiwasang matuwa dahil naisip niyang hindi nila maimbitahan ang matanda. Nagpasya siyang gawin siyang kanyang Panginoon. Mahigpit na kinulong ni Mu Hangqiu ang kanyang mga kamao, inilapit ang mga ito sa kanyang mukha, at hindi niya maiwasang maiwang bukas ang bibig at nagtataka sa parehong oras. Sinimulan ni Jiang Chen na ituro ang matanda gamit ang kanyang daliri at sa isang nalilitong hitsura ay tinanong kung nakilala nila ang makapangyarihang Old Master na iyon. Nasasabik siya, nilapitan si Jiang, kinulong ang kanyang mga kamao, at sa masayang tingin ay sumagot ng oo. Naririnig niya ang tungkol sa kanyang alamat mula pa noong bata pa siya. Sinimulan niyang alalahanin ang hindi kapani-paniwalang mga gawa ng matanda. Isang araw ay lumitaw ang isang malakas na pulang dragon, ngunit ang matanda ay tumalon sa ulo nito at gamit ang lahat ng kanyang lakas ay itinulak ang espada sa bungong nito, na naging dahilan upang bamuka ang bibig nito at nagsimulang sumigaw sa sakit. Ipinaliwanag niya kay Jiang Chen na ang matanda ay hindi isang awakener ngunit maaaring sugpuin ang isang grupo ng 7th Transfer Seal Kings at maging numero 1 sa ilalim ng Xin Empire. Ang kanyang mga kasanayan ay maihahambing pa sa isang ikawalong paglipat mula sa Xin Empire. Sa sandaling napatay niya ang isang dragon sa isang suntok, inilagay ni Mu Hangqiu ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba, ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip. Ipinaliwanag niya sa kanila na bagamat pareho silang nasa antas ng Seal King, ang Senior Heavenly Blade King ang pinaka-iginagalang na pag-iral ng kanyang lolo. Minsan ay hiniling sa kanya ng kanyang lolo na maging alagad niya, ngunit tinanggihan niya ito. Noong una ay labis siyang nadismaya ngunit pagkatapos ay narinig niya na maraming mga inapo ng Xin Empire at Invincibles ang tinanggihan din. Sinimulan ni Jiang Chen na tingnan ang matanda at sa isang nalilitong hitsura ay tinanong sila kung sigurado sila na napakahirap maging alagad niya. Lumapit si Mu Hangqiu kay Jiang Chen at may taos pusong tingin ay tinanong siya kung nagbibiro siya. Sa pagkakaalam niya, sina Jiang Wushuang at Bai Feng ay tinanggihan ng Blade God noon. Nakita ni Jiang Chen si Jiang Wushuang at ang iba pa nilang kakayahan. Hindi maisip kung gaano kahirap maging alagad ng matanda. Nang marinig ito, sinimulan siyang tingnan ni Jiang Chen ng may gulat na ekspresyon at nagsimulang magtaka kung talagang mahirap maging alagad ng matanda. Lumapit sa kanila si Luo Sandao. Nagsimula siyang tumuro sa langit gamit ang kanyang daliri at sa seryosong tingin ay ipinaliwanag sa kanila na maaaring hindi nila ito alam. Ngunit ang Old Master ay tumanggap lamang ng 2 disipulo sa buong buhay niya, at iyon ay mahigit 20 taon na ang nakalilipas.
Nagsimulang maalala ni Jiang Chen kung paano niyakap ng matanda ang puno na parang baliw. Naalala rin niya kung paano nung tinatanggal niya ang espada ay tinanong niya siya kung handa siyang matuto sa kanya. Ipinikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata at nagsimulang magtanong kung ang kakaibang matandang umakyat sa mga puno ay ang Heavenly Blade King na talagang pinag-uusapan ng lahat. Ayon sa kanya, parang hindi sila iisang tao. Habang ang isang patak ng pawis ay nahuhulog mula sa kanyang pisngi, na may sapilitang ngiti ay tumugon siya na ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Umakyat sa entablado ang matanda at umubo para makuha ang atensyon ng lahat. Sa seryosong hitsura, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Gukay Tian, ang punong instruktor ng kampo ng Tanjao. Inilagay niya ang dalawang kamay sa mesa at pinaalalahanan ang lahat na, tulad ng alam na nilang lahat, ang kampo ng Tanjao sa kanilang lugar sa Jiangnan ay gumaganap ng mas mababa sa average sa mga nakaraang taon dahil ang mga laban dito ay isang komedya lamang. Kung ang isa ay hindi maglakas loob na ibigay ang lahat ng ito dito, sa isang tunay na larangan ng digmaan na may tunay na panganib, sila ay mamamatay lamang at walang libing. Ibinunyag niya sa lahat na parami ng parami ang mga halimaw sa mundong ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang mikropono at may ngiti ay sinabi sa kanila na kailangan nila ng mas mahusay na mga henyo. Sa makatuwid, upang mas maipakita at mailabas ang mga kakayahan ng kanilang mga henyo at makagawa ng mas mahusay na pagpili. Sa taong ito ay nagtatag siya ng bagong panuntunan para sa kampo ng Tanjao sa lugar ng Jiangnan. Tinawag niya ang panuntunang ito na Death Kota. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yang Guang na nakatayo sa likuran niya na magulat. Sa tingin niya na puno ng takot, pinutol niya si Gukay Tian at sinubukan siyang pigilan. Ngunit inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang harapan na nagpapahiwatig na hindi na siya dapat magsalita at may ngiti na ipinaliwanag sa lahat na narito siya ang may huling salita. Sa makatuwid, kung may nangyari, gagawin niya ang lahat ng responsibilidad. Si Yang Guang ay nagsimulang magpawis na parang baliw at sa isang nalilitong hitsura ay nagsimulang magtaka kung ano ang rate ng kamatayan na pinag-uusapan ni Gukay Tian. Hindi pa ito binanggit ng kanyang mga superior noon at wala pang nauna sa kasaysayan ng mga kampo ng Tanjao. Maraming makapangyarihang henyo doon, kaya hindi niya alam kung lilikha ito ng kaguluhan. Kinuha ni Gukay Tian ang mikropono, inilapit ito sa kanyang bibig at may seryosong tingin ay sinabi sa kanila na ngayon 10 sa kanila ang mamamatay para sa kanya sa bawat round ng pagsubok. Idinagdag din niya na kung sino man ang gustong umatras, magagawa nila ito ngayon. Marami sa mga kalahok ang nataranta. Isang batang lalaki ang nagsimulang tumingin sa kanyang kaibigan na may hitsura na puno ng takot at ipinaliwanag sa kanya na bagaman ito ay kakilakilabot, hindi siya maaaring umatras dahil kung hindi ay mapapahiya ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang kaibigan ay lumunok ng husto at may nanginginig na boses ang nagsabi sa kanya na ayaw niyang mamatay. Si Wu Shuang na nakatayo sa harap nila na nakakross ang mga braso ay nanatiling kalmado, nagsimulang ngumiti at naisip na ito ay inaasahan mula sa Senior Heavenly Blade King. Ayon sa kanya, ang kampo ng Tanjao sa lugar ng Jiangnan ay dapat na ginawa ito taon na ang nakakaraan. Tumalikod si Xiao Bihan, nagsimulang tumitig kay Jiang at may ngiti ay napagpasyahan na ang panuntunang ito ay ginawa lalo na para sa kanya. Nang magsimula ang kampo mamaya, matutupad niya ang dalawa sa Old Master's Kota. Nagsimulang tumingin si Jiang Chen kay Xiao Bihan at nagsimulang magtaka kung ano ang pinaplano ng taong ito. Sa isang kalmadong hitsura, napagpasyahan niya na sa kota na ito, kahit na lumaki ang labanan sa ibang pagkakataon at pinatay niya sina Xiao Bihan, Uncle Ji Gang at ang iba pa ay hindi na kailangang mag-alala ng labis. Lumipas ang ilang minuto at walang umatras. Nang makita ito, si Gukay Tian na may hawak ng mikropono sa isang kamay ay inilagay ang kanyang kabilang kamay sa kanyang baywang at hindi maiwasang mawalan ng nangiti dahil ayon sa kanya ay tila lahat ay may pagmamalaki. Sa likod niya ay nakatayo ang 4 na Vice Commander. Pinahaba niya ang kanyang kamay sa isang tabi at sa isang sigaw. Inihayag na opisyal nang nagsimula ang entrance evaluation sa kampo. Mayroong 300 katao sa unang round, kalahati sa kanila ay matatanggal. Hinawakan niya ang hilt ng kanyang espada at habang binubuksan ito, na may seryosong tingin ay ipinaliwanag niya sa kanila na sa loob ng kampo, 150 advancement flag ang random na itinago. Idinagdag din niya na wala siyang pakialam kung anong mga paraan ang ginamit nila para makuha ang mga flag.
Ang pag-ikot ay magtatapos sa madaling araw sa ikalawang araw at ang mga may mga bandila ay uusad sa susunod na round. Binuksan niya ang kanyang espada, sinimulang itutok ang talam nito sa kanila at habang nagniningning ang kanyang mga mata, hiniling sa kanila na lumaban ng may kumpiyansa at pumatay ng may kumpiyansa. Maaari silang lumaban ng mag-isa o bumuo ng mga alyansa, pinahintulutan pa silang sirain ang buong kampo kung gusto nila. Sa madaling salita, gusto niyang makita ang kanilang bloodlust. Matapos sabihin ito, itinaas niya ang espada sa langit at binigyan ng lahat ng utos na maghiwa-hiwalay habang nagsimula ang pagsubok. Nang marinig ang kanyang utos, nagsimulang tumakbo pabalik ang lahat. Alam ng ilan na sa kanilang kasalukuyang mga kasanayan, ang pinakamahusay na paraan ay ang paghahanap ng mga watawat, itago, at iwasan ang mga walang awa na tao. Ayon sa kanila, ito ang pinakaligtas na paraan para umaban sa susunod na round. Habang tumatakbo ang lahat, nagsimulang ngumiti si Xiao Beihan, dahil ang kanyang katawan ay napapalibutan ng malakas na asol na enerhiya. Binuksan niya ang kanyang espada, pinahaba ito sa isang tabi at nagsimulang maglakad patungo kay Jiang Chen. Habang unti-unti siyang papalapit, nanatiling tahimik si Jiang Chen na nakatayo sa tabi ni Mu Hangqiu at Lu Sandao. Pinahaba ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay sa mga gilid, nagsimulang tumitig kay Xiao Beihan at binigyan sila ng utos na maghanap ng mga kalapit na paunang bandila dahil siya ang mag-aalaga sa kanya. Hindi alam ni Mu Hangqiu kung ano ang iniisip ni Jiang Chen. Sa isang panik na hitsura ay tinanong niya siya kung sigurado siya. Bago niya matapos ang pangungusap, iniabot niya ang kanyang kamay sa isang tabi, nagpatibay ng isang defensive pose, at sinabi sa kanya na ito ay isang utos. Nang marinig ito, tinalikuran siya ni Mu Hangqiu at Lu Sandao at nagsimulang tumakbo. Habang ang katawan ni Xiao Beihan ay napapaligiran ng makapangyarihang asol na mana, nagsimula siyang tumawa at kinutya sa pamamagitan ng pagtatanong kung ang isang rookie na tulad niya na hindi man lang nakagawa ng pangalawang paglipat ay gustong maging isang bayani. Pinahaba ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa isang tabi, dahilan upang simulan nitong bitawan ang Poisonous Mist of Little Nine. Bagamat talagang kahanga-hanga ang enerhiya ng espada ni Xiao Beihan, mas mababa ito kumpara kay Xiao Yuanwo. Kahit na mas malakas na siya ngayon kaysa dati, hindi niya alam kung posible para sa kanya na harapin si Xiao Beihan gamit lamang ang lason ng hindi inilalantad ang pagkakaroon ng inang insekto. Sa isang kalmadong hitsura, hiniling niya sa kanya na ihinto ang pakikipag-usap ng walang kaparirikan. Nakinig si Xiao Beihan at nagpasya na huwag mag-aksaya ng higit pang mga salita sa isang patay na bangkay. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, naglunsad siya ng isang malakas na slash patungo kay Jiang Chen. Habang ang katawan ni Jiang Chen ay napapaligiran ng Little Nine's Poisonous Mist, inihanda niya ang kanyang sarili para sa depensa. Ngunit bago siya maabot ng pag-atake ni Xiao Beihan, may humiling sa kanya na huminto at naghagis ng ilang maliliit na kutsilyo sa kanyang pag-atake, na nabasag ito. Ang taong ito ay walang iba kundi si Tang Ying. Habang hawak niya ang mga kutsilyo sa kanyang mga kamay, sinimulan niyang titigan si Xiao Beihan na may galit na hitsura. Si Xiao Beihan na may hawak na espada gamit ang isang kamay, ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may seryosong ekspresyon at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Nang tumingin sa gilid, nakita ni Jiang Chen si Tang Ying na may nagulat na tingin. Nagsimula siyang magtanong kung siya ang babaeng asasin. Inilagay ni Tang Ying ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, nilapitan siya, at sumigaw kung nakalimutan niya ang kanilang kasunduan kay Bei Feng. Sumang-ayon silang patayin si Wu Shuang sa sandaling magsimula ang kampo, ngunit palagi siyang umalis upang harapin ang mga hindi gaanong mahalagang bagay. Hindi niya alam kung sadyang ginagamit niya ang mga dahilan na ito dahil natatakot talaga siya kay Wu Shuang. Mahigpit na iniunat ni Xiao Beihan ang kanyang kamao at may galit na tingin ay tinanong siya kung sino ang nagsabing natatakot siya. Parehong tumalikod kay Jiang Chen at nagsimulang maglakad patungo sa lugar kung saan naroon si Wu Shuang. Tinanong siya ni Xiao Beihan, na galit, kung nasaan siya. Nagpasya siyang harapin muna siya dahil hindi pa huli ang lahat para hawakan ang basura pagkatapos. Nagsimulang tumuro si Tang Ying sa direksyon kung nasaan si Wu Shuang at ipinaliwanag na siya ay patungo sa kagubatan at hinahabol siya ngayon ni Bei Feng. Na-deactivate ni Jiang Chen ang Poisonous Mist ng Little Nine, nagsimulang tumingin sa kanila at gumaan ang pakiramdam dahil talagang nagbago ang mga bagay.
Hindi niya alam kung sino si Tang Ying pero naramdaman niyang sinadya niya itong tulungan. Nang makalayo sila ng kaunti, tumalikod si Tang Ying, inilapit ang kanyang daliri sa kanyang bibig at kinindatan siya. Nang makita niya ito, napagtanto niyang tinutulungan nga siya nito, ngunit hindi niya alam kung bakit dahil hindi man lang nila kilala ang isa't isa. Nagsimula siyang tumingin sa isang malungkot na ekspresyon. Siya ay pamangkin ni Tang Jin. Hiniling sa kanya ng kanyang tiyahin na lihim na alagaan si Jiang Chen sa Tanzhou Camp, ngunit sa kanyang kasalukuyang kakayahan, hindi niya direktang makalaban si Xiao Beihan, magagamit lang niya ang pangalan ni Wu Shuang para subukang maantala ang kanyang mga galaw. Lumapit sa kanila ang isang lalaking may itim na buhok na may bitbit na busog sa kanyang likod at may hawak na ilang watawat sa kanyang mga kamay, lumuhad sa harap niya, at ipinaliwanag na ang kanyang ama ang nasasakupan ng kanyang lolo. Ang tatlong watawat ng pagsulong na mayroon siya ay tanda ng kanyang dedikasyon sa kanya. Siya ang ika-6 na transfer venerable descendant na nagngangalang Huang Yongqiao. Lumapit sa kanya si Xiao Beihan at may seryosong tingin ay sinabi sa kanya na hindi niya kailangan ang mga bandila. Idinagdag din niya na kung talagang gusto niyang ipakita ang kanyang katapatan, matutulungan niya itong gumawa ng isang bagay. Tinawid ni Tang Ying ang kanyang mga braso at nanatiling tahimik. Ipinaliwanag ni Huang Yongqiao, na nakaluhod sa harap niya, na ang kanyang nasasakupan ay maglilingkod sa kanya ng may sukdulang katapatan. Sinimulan ni Tang Ying na tingnan si Xiao Beihan at naisip na hindi ito maganda dahil ngayon ay si Jiang Chen na mismo ang bahala dito. Ngunit umaasa siyang mapoprotektahan siya ni Mo Hangqiu at Luo Sandao. Kasabay nito, nakakuha si Luo Sandao ng 2 advancement flag habang hawak niya ang mga ito sa kanyang kamay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at may masayang ngiti ay ipinaliwanag kay Jiang Chen na kakahanap lang niya ng 2 bandila. Dumating siya sa lugar kung saan naroon si Jiang Chen at inilagay ang mga watawat sa mesa. Si Jiang Chen, na ang isang kamay ay nakapatong sa kanyang baywang, na may mahinahong boses ay humiling sa kanilang dalawa na kunin muna ang mga watawat dahil pupunta siya sa ibang lugar upang tingnan. Ipinatong niya ang 2 kamay dito at sinabi sa kanya na tutulungan nila itong mahanap ito ng magkasama. At si Mo Hangqiu, na nakatayo sa tabi niya, ay nagkrus ang kanyang mga braso at nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon, may bumaril ng isang arrow, na nagsimulang gumalaw ng napakabilis patungo sa kanila. Hindi nagtagal si Jiang Chen nang maramdaman ito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at hiniling na mag-ingat sila. Bago makalapit ang palaso, inihagis ni Jiang Chen ang mesa sa langit ng buong lakas, dahilan para direktang bumangga ito sa palaso. Napakalakas ng pag-atake kaya nabasag ang mesa. Nagsimulang tumangala si Luo Sandao at nang makita ito, hindi niya maiwasang magpanik at nagsimulang makaramdam ng takot dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Mabilis siyang nagtago sa likod ni Jiang Chen, inilagay ang 2 kamay sa braso nito, at sumilip ng kaunti upang makita kung ano ang nangyayari. Naging alerto siya at seryosong tumingin, sumigaw at nagtanong kung sino ang umaatake at kung gusto nilang nakawin ang kanilang mga bandila. Iginuhit ni Mo Hangqiu ang 2 punyal, hinawakan sila sa magkabilang kamay, at nagpatibay ng isang depensibong paninindigan. Ang taong naglunsad ng pag-atake ay walang iba kundi si Huang Yongqiao. Tumalon siya, bumunot ng kanyang pana, nagsimulang puntiryahin si Jiang Chen at habang ang palaso ay napapaligiran ng malakas na enerhiya, sinimulan niyang titigan siya at ibinunyag na ayaw niya ng bandila ngunit gusto niyang kitilin ang kanyang buhay. Naghanda siyang i-shoot ang arrow patungo kay Jiang Chen, na naging dahilan upang magsimulang maglabas ng mas maraming enerhiya ang arrow. Tumangala sila sa langit at nang makitang si Huang Yongqiao iyon, ipinahayag nila kay Jiang na mayroon siyang nakatagong propesyon na tinatawag na Extreme Archer of the Sun Chaser. Siya ay level 39 at ang kanyang ama ay isang Venerable of 6th Transfer. Siya ay isang subordinate ni Xiao mula sa Xin Empire. Hindi alam ni Luo Sandao kung mapipigilan ng kanyang Eternal Earth Shield ang pag-atake. Sa matalim na tingin, inilunsad ni Huang Yongqiao ang arrow patungo sa kanila. Nagsimula itong sumulong ng napakabilis patungo sa kanila. Ang talam ay lumaki at natatakpan ng enerhiya. Habang unti-unting lumalapit ang palaso, nagpasya si Jiang Chen na gumawa ng isang bagay tungkol dito. Hiniling niya sa kanilang 2 na tumabi. Tumalon siya, at habang nagniningning ang kanyang mga mata, nagsimula siyang sumulong patungo sa pag-atake.
Inabot niya ang kanyang kamay dahilan para magsimulang pakawalan ng palad ang Little Nine's poisonous mist. Sa galit na hitsura, ipinaliwanag niya sa kanila na kaya niyang tiisin ang lahat ng iba pa, ngunit kung gusto nila siyang patayin, hindi nila siya dapat sisihin sa pagiging walang awa dahil pagkatapos ng lahat ay kailangang tuparin ng isang tao ang death quota ng Old Master. Si Luo Sandaw na nasa likod ni Jiang Chen ay hindi maiwasang hawakan ang kanyang dibdib sa takot, at si Mo Hangqiu na may hawak ng 2 punyal ay nagsimulang tumingin sa kanya na may nagulat na ekspresyon at hindi maiwasang magtaka kung ano ang plano niyang gawin. Inilunsad ni Jiang Chen ang Little Nine's poisonous mist patungo kay Huang Yongchao na hamarang sa pag-atake. Napakalakas ng ambon kaya hindi lamang nito hinarangan ang pag-atake kundi nabasag din ito, at nagsimulang sumulong patungo sa kanya. Habang lumilipad si Huang Yongchao sa himpapawid, nilapitan siya ng poisonous mist. Habang hawak ang busog gamit ang isang kamay, nagsimula siyang tumingin sa paligid at nang makakita ng lason, hindi niya maiwasang mataranta dahil sinabihan siya na si Jiang Chen ay nasa uri ng lumikha. Sa hitsura na puno ng takot, hiniling niya sa iba na huwag magtago at tuluyang umatake. Bago pa siya makatapos sa pagsasalita, inabot siya ng Little Nine's poisonous mist at naapektuhan ang kanyang katawan, naagnas at pinunit siya, dahilan upang siya ay nagsimulang sumigaw sa matinding paghihirap. Lumaki ang poisonous mist at nagsimulang lamunin ng mga insekto ang kanyang katawan. Tinalikuran siya ng kanyang mga kasama at nagsimulang tumakas dahil sa takot. Ayaw nilang labanan ng isang lalaki na gumising sa nakatagong klase ng lason. Ngayong kahit na ang mga long-range shooter tulad ni Huang Yongchao ay hindi pa siya nakayanan, lalo na ang mga may malapit na klase sa labanan. Akala nila maswerte sila simula nang makatakas sila sa oras. Kung hindi, sila ay cannon fodder. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang lamunin ng mga insekto ang katawan ni Huang Yongchao. Si Jiang Chen, na nakatayo sa tabi niya, ay kinokontrol ang kayag ng mga insekto. Kasabay nito, sa observation room ay pinapanood ni Yang Guang at Gu Kaitian ang lahat ng nangyayari sa kampo sa pamamagitan ng ilang mga kamera. Sinimula ni Gu Kaitian na tingnan si Jiang Chen at nang makita kung gaano siya kalakas, hindi niya maiwasang purihin siya nang mapansin na hindi lang siya nagkaroon ng creation class, kundi mayroon ding poison class. Si Jiang Guang na nakatayo sa likuran niya ay hindi makapagsalita. Sa isang nagulat na hitsura, nagsimula siyang magtaka kung paano posible na si Jiang Chen ay pumatay ng napakabilis ng pangalawang pagbabagong kababalaghan. Para sa kanya, si Jiang Chen ay hindi kapani-paniwala. Hindi niya alam kung bakit walang naiulat ang Night Watch ng Chujiang City. Habang siya ay malalim sa kanyang mga iniisip, si Gu Kaitian ay lumingon sa kanya at sa isang seryosong hitsura ay hiniling sa kanya na ipaalam sa iba at magdala din ng ilang Great Masters of the Spatial System dahil ito ay isang emergency na sandali. Kailangan nila ng paglipat anumang oras upang maiwasan si Jiang Chen na pumatay ng napakaraming tao. Nang marinig ang kanyang boses, nawalan ng ulirat si Yang Guang at tumugon ng may pagsang-ayon, nagpas siyang magpaalam kaagad. Tumalikod siya sa kanya, nagsimulang tumakbo, nagkayam ng mahigpit ang kanyang mga ngipin, at sa isang nag-aalalang hitsura ay nagpasya na samantalahin ang katotohanan na ang matanda ay hindi nagbago ng kanyang isip na umalis ng mabilis dahil kung ang mga kababalaghan ay talagang nagsimula ng isang massacre, kung gayon ang mga kahihinatnan magiging hindi maisip. Inilagay ni Gu Kaitian ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba, nagsimulang obserbahan si Jiang Chen at umubo upang makuha ang atensyon ni Yang Guang. Nang marinig ang kanyang boses, tumigil siya sa pagtakbo, lumingon na may nagulat na tingin at tinanong kung may problema. Sa kaibuturan, hindi niya alam kung pinagsisisihan ng matandang ito ang lahat ng ito. Inilagay ni Gu Kaitian ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba, nagsimulang tumingin sa kisame ng may nawalang tingin, at hiniling sa kanya na magdala ng 10 ikatlong antas na mabangis na hayop at palayain ang mga ito ng hiwalay. Nagutos din siya na ilagay ang advance flag sa mga mabangis na hayop. Lumingon si Yang Guang, nagbigay ng saludo sa militar, at may nalilitong hitsura ay tumugon sa isang naiintindihan. Hindi niya maiwasang medyo humanga dahil kahanga-hanga ang hakbang na ginawa ng matanda dahil sa ganitong paraan, ang mga demonyong yun ay maaaring mauna na lumaban para sa advance flag at maiwasan ang pananakit sa iba. Kasabay nito, pinalibutan ni Tang Ying, Bai Feng, at Xiao Beihan si Wu Shuang.
Iginuhit ng tatlo ang kanilang mga sandata at naghanda sa pag-atake habang sa kabilang panig ay nag-cross siya sa kanyang mga braso. Ilang minuto na siyang kinakalaban ni Bai Feng at pagod na pagod. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib kung saan siya nagkaroon ng sugat at nagsimulang humihingal ng husto. Sinimulan siyang tingnan ni Wu Shuang at muling pinaalalahanan sila na kahit magsanib puwersa sila ay hindi nila siya matatalo. Hindi niya alam kung gusto ba talaga nilang mamatay. Tinuya niya sila sa pamamagitan ng pagtatanong kung maipagmamalaki nila matapos manalo sa isang laban sa 1 versus 3. Mahigpit na hinawakan ni Xiao Bihan ang espada, dahilan upang magsimulang maglabas ng malakas na asol na enerhiya ang talam. Nagsimula siyang tumitig ng mabuti sa kanya at ipinaliwanag na bagamat hindi marangal na manalo na may higit na mataas na bilang, hindi niya maiwasang makipaglaban sa mga taong hindi boring. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang loudspeaker at inabisuhan ang lahat na si Huang Yongchao ay inalis ni Jiang Chen. Nang marinig ito, nabigla ang lahat dahil hindi sila makapaniwala na si Jiang Chen ang unang pumatay. Hindi tulad ng iba, nanatiling kalmado si Wu Shuang. Sa isang nag-aalalang hitsura, naisip ni Xiao Bihan na kahit na si Huang Yongchao ay may average na lakas, hindi bababa sa siya ay mabuti at nasa pangalawang pagbabago. Sa kampo na ito na puno ng mga henyo, kabilang siya sa nangungunang 50. Siya ay mas malakas kaysa kay Xiao Yuanwu ngunit napatay sa isang kisap mata. Tang Ying, na may hawak na ilang kutsilyo gamit ang kanyang mga daliri. Sa takot na hitsura ay naisip niya na hindi ito maganda dahil sinabi sa kanya ng kanyang tiyahin na si Jiang Chen ay level 26 lamang ng creation class. Hindi niya alam kung paano siya, isang taong nasa level 26, ay maaaring agad na pumatay ng isang taong nasa level 39 mula sa combat class. Kahit na siya, isang assassin, ay hindi maaaring pumatay kay Huang Yongchao ng napakabilis. Si Bai Feng ay nagsimulang tumingin sa langit at may ngiti ay dumating sa konklusyon na sa pagkakataong ito ang kampo ng Tanjao ay puno ng mga nakatagong talento. Dinala ni Wu Shuang ang kanyang kamay sa kanyang mukha, nagsimulang tumingin sa kanila at may ngiti na nagtanong kung hindi nila haharapin ang isang eksperto tulad ni Jiang Chen. Hindi nila siya pinansin at naghanda na muling umatake. Ngunit bago sila makakilos, inabisuhan ng kampo ang lahat na 12 antas na mabangis na hayop ang ilalabas at bawat isa ay magkakaroon ng advancement flag. Ang bawat isa na nagtataglay ng advancement flag ay makakakuha ng karagdagang marka sa rangkang. Ang lahat ng kabilang sa nangungunang 10 ay makakatanggap ng gantimpala, na ang unang gantimpala ay 100 milyon. Nang marinig ito, tumalon si Xiao Bihan at ang iba pa at lumayo sa lugar. Si Wu Shuang, na nakakross ang mga braso, ay nagsimulang ngumiti. Nang makaalis na ang lahat, tumayo siya at naisip na binigyan sila ng Heavenly Blade King ng mga bagong laruan. Akala niya ay ayos lang ito at nagpas siyang makipagkumpetensya at agawin ang advance flag. Kasabay nito, nagsimulang tumingin si Jiang Chen sa isang tabi at hindi niya maiwasang magulat nang maalala niyang kakapasok lang nila sa kampo at ang unang pwesto ay makakatanggap na ng reward na 100 milyon. Para sa kanya, ang kahangahangang kampo na ito ay masyadong mapagbigay. Kung siya ang unang pumalit at nakakuha ng mga gantimpala at mapagkukunan, ang mga insekto ay makakapag-reproduce muli ng mas mabilis. Sa sandaling iyon, isang higanting bagay ang nagsimulang mahulog mula sa langit. Si Jiang Chen, na hindi kalayuan, ay naging alerto at nagsimulang magtaka kung ano ito. Isang higanting mutant beast na hugis lobo ang nahulog mula sa langit at dumaong malapit sa Jiang Chen. Ipinaliwanag ni Lu Sandao, na nasa tabi niya, na ang unang ferocious beast ay nahulog sa tabi nila. Sinimulan ni Jiang na tingnan ang halimaw na may nalilitong tingin at napagtanto na ito ay isang 3 antas na hayop. Si Mo Hangqiu, na nasa malapit, ay nataranta at hiniling sa lahat na mag-ingat dahil ang lakas ng halimaw na ito ay katumbas ng antas 70 na nagising. Unti-unti, nagsimulang tumayo ang halimaw. Tiningnan ni Lu Sandao at napagtanto niyang nasa state of paralysis ito. Tinanong niya siya kung dapat nilang samantalahin ang sitwasyong ito. Habang unti-unting tumatapak ang halimaw at nagkamalay, nagsimulang sumulong si Jiang Chen patungo dito at naghanda sa pag-atake, na sinimulang pakawalan ng kanyang mga kamay ang poisonous mist. Nagpasya siyang samantalahin ito at hiniling sa iba na lumayo. Naghanda siyang umatake, ngunit sa sandaling iyon ay may naglunsad ng malakas na laslas patungo sa kanya.
Gayunpaman, nag-react siya sa oras, tumalon at umiwas sa pag-atake sa huling segundo. Hindi niya maiwasang medyo nalilito dahil hindi niya alam kung sino ang naglunsad ng pag-ataking ito. Makalipas ang ilang segundo, damapo siya sa lupa, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao at nagsimulang magtaka kung ano ang nangyayari. Ang taong naglunsad ng pag-atake ay si Xiao Bihan. Nakatayo siya sa ibabaw ng ulo ng halimaw at hawak ang espada gamit ang isang kamay. Nagsimula siyang tumitig kay Jiang Chen at may ngiti na inakala na hindi lamang niya pinatay si Huang Yongchao sa isang segundo, ngunit ngayon ay nang ahas siyang nakawin ng advance flag. Inabot ni Jiang Chen ang kanyang kamay patungo sa kanya, pinakawalan ng Little Nine's poisonous mist at tinanong siya kung lalaban ba siya pagkatapos ay itigil ang lahat ng usapan na ito. Tumalon si Xiao Bihan at ginamit ang pamamaraan na tinatawag na Heaven and Earth Wind Dragon Slash. Naglunsad siya ng isang malakas na laslas patungo sa kanya na nagsimulang sirain ang lahat ng bagay sa landas nito. Ang kanyang pag-atake ay bumangga kay Jiang Chen na naging sanhi ng pagkawala ng poisonous mist. Inilagay niya ang kanyang sarili sa ibabaw ng ulo ng halimaw at habang ang kanyang espada ay napapaligiran ng malakas na enerhiya, naisip niya na hindi katakataka na si Jiang Chen ay napakayabang dahil ito pala ang may nakatagong uri ng lason. Mahirap umanong hawakan ang uri ng lason, ngunit sa harap ng hangin ng kanyang espada, wala itong halaga. Sinampal ni Mu Hangqiu ang kanyang kamao gamit ang kanyang palad, nagsimulang tumingin sa kanya at sa isang seryosong tingin ay naisip na si Jiang Chen ay nasa panganib dahil ang hangin ay maaaring harapin at talunin ang uri ng lason. Naisip niya na dapat nilang tulungan siya sa lalong madaling panahon. Si Lu Sandaw na katabi niya, ay nagsimulang tumingin sa kanya na may nagulat na tingin at ipinaliwanag sa kanya na ang lason ni Jiang Chen ay hindi isang ordinaryong lason. Kung pumunta sila upang tulungan ang lahat ng kanilang gagawin ay magdulot ng mas maraming problema. Si Jiang Chen ay nagpatibay ng isang nakakasakit na paninindigan at habang ang kanyang katawan ay napapaligiran ng lason, nagsimula siyang tumitig ng mabuti kay Xiao Bihan at nagpasya na oras na upang tapusin ito. Ginamit niya ang pamamaraan na tinatawag na Poisonous Mist Dragon na naging sanhi ng paglitaw ng isang higanteng dragon na gawa sa lason. Bumuka ang bibig nito at naghanda sa pag-atake. Nang makita ang laki ng dragon, hindi napigilan ni Xiao Bihan na magpanik at isipin na hindi ito maganda. Nagpasya siyang huwag tumayo ng walang ginagawa, hinawakan ng mahigpit ang espada, inilapit ang kanyang mga daliri sa talim ng espada at napagtanto na ang makamandag na ulap na ito ay hindi maghiwa-hiwalay sa isang hampas, nagpasya na sumipsip nito. Binuksan ng dragon ang bibig nito at naghanda sa pag-atake. Pinahaba niya ang espada patungo sa kalangitan at ginamit ang ipinagbabawal na pamamaraan na tinatawag na Azure Lotus Sword Immortal, na naging sanhi ng isang higanteng bulaklak na lumitaw sa likuran niya. Ang higanteng bulaklak ay nagsimulang sumipsip ng lason na dragon. Hiniling niya sa kanya na panoorin kung paano kakainin ng enerhiya ng kanyang espada ang lahat ng kanyang nakal-alasong ulap. Habang nagniningning ang mga mata ni Jiang Chen, nagsimula siyang ngumiti at tinanong kung seryoso siya. Sa pagharang ng kanyang enerhiya ng espada sa view, mas madaling lunukan. Nagpakita ang Little Nine. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ibinuka ang kanyang bibig, at sinimulang ubusin ang bulaklak na nilikha ni Xiao Bihan. Para sa kanya, ang enerhiya ng espada na ito ay napakasarap. Salamat dito, nakakuha si Jiang ng 2,000 devouring value. Nagsimula siyang tumingin sa Little Nine at naisip na kinakain niya ang buong bulaklak. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa langit, at sa isang kisap mata, ang bulaklak na nilikha ni Xiao Bihan ay nagkapira-piraso, na nagpakawala ng poisonous mist. Inatake ng poisonous mist si Xiao Bihan, dahilan para maitaboy ang kanyang katawan at bumagsak sa lupa. Binuksan niya ang kanyang bibig at nagsimulang sumigaw sa sakit. Mahigpit na kinulong ni Jiang Chen ang magkabilang kamao, at ngayong naubos na ng Little Nine ang enerhiya ng bulaklak, ang lason na dragon ay naging mas malaki at mas nakakatakot. Bumagsak si Xiao Bihan sa lupa, hinawakan ang espada gamit ang isang kamay, at naisip na hindi ito posible. Hindi niya alam kung anong uri ng lason ang maaaring makalipol sa enerhiya ng espada. Inatake siya ni Jiang Chen gamit ang Poison Dragon, ngunit bago pa siya maapektuhan ng pag-atake, niyakap niya ang sarili at ginamit ang hiyas ng buhay, na naging sanhi ng paglitaw ng hadlang sa paligid ng kanyang katawan.
Kinuha niya ang espada, tumayo, at nang makitang hindi makalusot ang kanyang lason sa kalasag ng hiyas ng buhay, naisip niyang tiyak na mamamatay si Jiang Chen. Sinimulan niyang tingnan siya at naisip na ang pamilya Xiao ay talagang may pangalawang pagkakataon, ngunit ito ay isang awa dahil sa larangan ng digmaang ito ay may mga kamera sa lahat ng dako, at hindi niya maaaring hayaang ipakita ng mga insekto ang kanilang tunay na anyo. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa isang tabi kung nasaan si Lu Sandaw at sa isang kalmadong hitsura ay tinanong kung maaari siyang lumikha ng isang opaque earth shield na sumasakop sa buong lugar. Hinawakan niya ng mahigpit ang magkabilang kamao at sinabi sa kanya na susubukan niya. Pinahaba niya ang kanyang mga kamay patungo sa langit, na naging sanhi ng kanyang lakas upang magsimulang sumulong patungo sa langit. Ginamit niya ang pamamaraan na tinatawag na Earth Protection Shield, cover. Sa paggawa nito, isang kalasag ang nalikha sa paligid ng lugar. Si Xiao Bihan ay nagsimulang tumingin sa langit na may nalilitong hitsura at tinanong siya kung ano ang kanyang ginagawa. Pinaluhod ni Lu Sandaw ang dalawang kamay, ibinaba ang kanyang ulo, at nagsimulang humihingal ng husto dahil gumamit siya ng maraming enerhiya upang lumikha ng kalasag. Habang inilalabas ng kamay ni Jiang Chen ang poisonous mist mula sa Little Nine, sinimulan niya itong tingnan at tinanong kung maaari niyang hulaan kung paano namatay si Xiao Yuanwu. Habang ang katawan ni Xiao Bihan ay napapaligiran ng mahiwagang hadlang, pinahaba niya ang espada sa isang tabi at sa galit na tingin ay tinanong si Jiang Chen kung talagang inihahambing niya ang walang kwentang kapangyarihan ng basurang iyon sa kanya. Ayon sa kanya ay walang muwang si Jiang Chen. Si Jiang Chen ay nanatiling kalmado at tahimik sa loob ng ilang segundo. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang Little Nine. Nagsimula siyang tumitig kay Xiao Bihan na may masamang hitsura at nagsimulang ngumiti. Habang ang katawan ni Jiang Chen ay napapaligiran ng Little Nine's poisonous mist. Sa kalmadong hitsura ay tinanong niya siya kung talagang inihahambing niya ang kasalukuyang siya sa nakaraan niya. Ang pag-iisip sa ganitong paraan ay talagang walang muwang. Nagsimula siyang mapagod sa kanya at inutusan ang Little Nine na magpakita at bigyan siya ng pambubugbog. Pinahaba niya ang kanyang mga kamay sa gilid at habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakas na enerhiya, nagsimula siyang sumulong patungo kay Xiao Bihan at nagpas siyang sundin ang utos ni Jiang Chen. Inilagay ni Xiao Bihan ang espada sa harap ng kanyang mukha upang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa pag-atake at sa isang nalilitong hitsura ay nagsimula siyang magtaka kung sino siya. Ang Little Nine ay nagsimulang gumalaw ng napakabilis at nagsimulang umatake sa kanya. Ngunit sinimulan niyang harangan ang mga pag-atake gamit ang espada. Kahit saang direksyon siya umatake, nagawa niyang harangan ang lahat ng pag-atake. Nang makita ito, nagulat si Jiang Chen. Sa isang naguguluhan na hitsura nagsimula siyang magtaka kung ginagamit niya ang enerhiya ng proteksyon na espada. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong uri ng kakayahan si Xiao Bihan sa sandaling tulad nito. Sa kabutihang palad para kay Xiao Bihan ay lumitaw ang halimaw. Nagbigay ito ng isang mahusay na paglukso, ibinuka ang bibig nito at naghanda sa pag-atake sa Little Nine. Siya ay nagsimulang tumingin sa isang tabi at nang makita ito ay naging alerto sila. Hindi nagtagal si Jiang Chen nang mapagtanto kung ano ang mangyayari. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa kanya dahilan upang magsimulang ilabas ng kanyang kamay ang poisonous mist. Nagsimula siyang tumitig ng husto sa halimaw at nang makitang nagising na rin ito, nagpasya siyang ngayon na ang oras upang ilabas ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa halimaw at ipinatawag ang dalawang dragon na gawa sa poisonous mist at binigyan sila ng utos na sirain si Xiao Bihan at takpan ang Little Nine. Ipinatawag din niya ang maliliit na insekto at sinabi sa kanila na mayroong pinakamataas na kalidad na mabangis na karne ng hayop. Ang unang darating ay ang unang makakain ng hayop. Nang marinig ito, lumitaw sila, nagsimulang sumulong patungo sa kanila at naghanda sa pag-atake. Ngayong lumitaw na ang mga dragon at maliliit na insekto, nagsimulang tumakbo si Little Nine patungo sa kanya at nagsimulang ngumiti. Inilagay ni Xiao Bihan ang magkabilang braso sa harap ng kanyang mukha at naisip na hindi ito maganda dahil naagnas na ang enerhiya ng espada at ngayon ay hindi na siya maaaring magdulot ng pinsala. Lumingon ang halimaw, ibinuka ang bibig nito at nang makitang handa ng umatake ang Little Nine, nagsimulang umungol para balaan si Xiao Bihan tungkol sa pag-atake. Nilapitan siya ng Little Nine at ngayong hindi na niya maharangan ang mga pag-atake,
sinimulan niyang tamaan ang magic barrier ng buong lakas. Nagsimulang tumama ang kanyang mga kamao laban sa harang at unti-unti itong hamina. Si Jiang Chen, na nasa malapit, ay nagsimulang manood sa kanila at napagtanto na si Xiao Zhengguo ay pinapabore ng ilang mga apo kaysa sa iba at sa kadahilanang ito ay mas mahirap talunin si Xiao Bihan. Kaysa kay Xiao Yuanwu, nagsimula siyang tumaman ng mas malakas at unti-unting nabasag ang harang. Habang nagniningning ang kanyang mga mata, sinimulan niya itong titigan. Si Xiao Bihan na nasa loob ng barrier ay hindi maiwasang magpawis at magpanik. Kahit na malakas ang harang, sisirain ito ng Little Nine sa pamamagitan ng mga suntok, ilang oras na lang. Kung bago niya kailangan ng 3 segundo, ngayon ay kailangan niya ng hindi hihigit sa 3 minuto. Kasabay nito sa surveillance room, nagsimulang obserbahan ni Yuan Guang ang laban. Ayon sa screen, makikita na mayroong asol na mahiwagang hadlang sa lugar na pumihil sa mga tao sa labas na makakita sa loob. Nang makita ito, napagtanto niya na si Xiao Bihan ay dahado na ngayong hinarang ni Jiang Chen ang surveillance. Binigyan niya si Fang Chengyuan ng utos na magsagawa ng manu-manong investigasyon at kung hindi maganda ang sitwasyon, itigil kaagad ang labanan. Siya si Fang Chengyuan, ang dakilang master ng ika-4 na antas ng spatial system. Sumama siya sa kanyang mga daliri at may seryosong itsura ay tumugon sa isang naiintindihan. Sa likod niya ay nakaupo si Gu Kaitian, na nakakrus ang mga paa at nakapatong ang ulo sa kamay. Medyo nalilito siya dahil hindi siya makapaniwala na ayaw ng kanilang mga superior na masubitan o mamatay ang apo ni Zhengguo. Lumingon si Yuan Guang, inilagay ang kanyang mga braso sa likod, at sa mahinahong boses ay ipinaliwanag sa kanya na bagaman totoo iyon, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung siya ay masubitan o tuluyang mamatay. Hindi niya alam kung handa ba talaga siyang makipaglaban kay Xiao Zhengguo. Tinanong din niya siya kung alam ito ni Commander Duan mula sa distrito ng Jiangnan Zone. Sinimulan siyang tingnan ni Gu Kaitian at nanatiling tahimik na nag-iisip. Nakaramdam ng kanyang tingin, hindi napigilan ni Yuan Guang na magpanik sa isang nalilitong hitsura. Sinabi niya sa kanya na bagamat iniutos niya ang pagbabawal sa paglabas ng anumang impormasyon sa loob ng kampo ng Tanzhou, kapag natapos na ito, malalaman ng mga nakatataas kung ano talaga ang nangyari. Si Gu Kaitian na nakapatong ang ulo sa kanyang kamao ay nagsimulang tumingin sa kisame na nawalan ng tingin at lumubog sa kanyang isipan. Alam niyang itinuturing ding outstanding ang lakas ni Xiao Bihan. Hindi niya alam kung kaya nga ba siyang patayin ni Jiang Chen at hindi rin niya naintindihan kung bakit siya gumawa ng anti-vision barrier. Kasabay nito, nagtagumpay ang pag-atake ni Jiang Chen at natalo niya ang halimaw ng walang kahirap-hirap. Habang ang katawan nito ay napapaligiran ng poisonous mist, nagsimula itong bumagsak sa lupa. Si Jiang Chen na nasa tabi nito, ay tumawid sa kanyang mga braso at naisip na kahit na ang mabangis na hayop na ito ay makapangyarihan, kapag nakaharap sa mga insekto, talagang natagpuan nito ang kanyang kaaway. Nagsimula ring magkabisa ang mga pag-atake ng Little Nine at ngayon ay nagkaroon ng ilang bitik ang hadlang ni Xiao Bihan at malapit ng masira. Lumayo siya, tinulong ng mahigpit ang kanyang kamao at nang makita ito, hindi niya maiwasang ngumiti. Hinawakan niya ng mahigpit ang espada at nataranta sa pag-aakalang ito na ang wakas. Hindi niya alam kung paano naging posible na nagsisimula ng masira ang Life Jade. Sa hadlang ay may bitik na mas malaki at mas malalim kaysa sa iba. Si Jiang Chen ay nagsimulang tumingin sa hadlang at sa mahinahong boses ay hiniling ang Little Nine na umatake mula sa bahaging ito dahil ito ang mahinang punto. Sa sandaling iyon, ang boses ng isang tao ay pumasok sa kanyang ulo at hiniling sa kanya na huwag masyadong maglaro dahil dumating na ang dakilang master ng space system na nagngangalang Fang Chengyuan. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Jiang Chen ay nagbago ng husto. Hindi niya maiwasang mabigla at magpanik sa parehong oras. Inabot niya ang Little Nine, sinimulan siyang sumipsip at inutusan siyang bumalik. Ang Little Nine na nakakuyom ang kamao at tumatama sa harang, ay hindi maiwasang malito dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ngayong nagpadala na ng telepatikong babala ang isang instructor na may spatial system, kailangan niyang tapusin ng mabilis ang laban na ito kung hindi ay matutuklasan siya. Nagpatawag siya ng isang higanting insekto na nagsimulang lumapit sa magic barrier at nagsimulang sumabog. Si Xiao Bihan na nasa loob ng barrier ay nagsimulang tumingin sa insekto na may naguguluhan na tingin at hindi niya maiwasang magpawis at magpanik dahil hindi niya alam kung ano ito.
Bago pa niya matanto kung ano talaga ang mangyayari, huli na ang lahat. Sumabog ang insekto na ipinatawag ni Jiang Chen, dahilan para magsimulang pumasok ang enerhiya sa loob ng barrier. Dahil dito, nagsimula ang isang mahusay na pagsabog sa loob. Ang enerhiya na nasa loob ng hadlang ay napakalaki na sa sandaling masira ito ay lumikha ito ng isang mahusay na pagsabog na may parehong puwersa bilang isang nuclear explosion. Nabasag din ng pagsabog ang harang na ginawa ni Luo Sandao. Inilagay niya ang dalawang kamay sa kanyang tiyan at nagsimulang bumagsak sa lupa. Si Mo Hangqiu na nasa tabi niya, ay nagsimulang tumakbo patungo sa kanya, inabot ang kanyang kamay upang kunin siya at tinanong niya siya kung okay lang siya. Ang pagsabog ay lumikha din ng isang malaking kurtina ng usok. Makalipas ang ilang segundo, nang magsimulang mawala ang kurtina ng usok, makikita na nabasag ang bahagi ng lupa. May mga watawat na nakahandusay sa lupa at ngayon ang natitira na lang kay Xiao Bihan ay ang kanyang braso at ang kanyang espada. Lumapit si Jiang Chen sa lugar, kinuha ang kanyang espada, nagsimulang tumingin sa braso at nakitang braso na lang ang natitira. Nagsimula siyang magtanong kung siya ay nailigtas ng Great Master. Ngayong may pagdududa na siya, nagpasya siyang kunin muna ang braso bilang interes dahil magkakaroon siya ng pagkakataong mabawi ang kapital mamaya. Nilapitan niya si Luo Sandao, inihagis ang espada at hiniling sa kanya na alagaan ng mabuti ang espada na pag-aari ng kanyang pamilya. Habang unti-unting bumababa ang espada patungo sa lupa, itinaas niya ang kanyang mga kamay upang suluhin ito at habang nagsisimula siyang mamulaklak ay nagpasalamat siya sa kanya. Kinuha ni Mo Hangqiu ang mga watawat na nakahandusay sa lupa at kinuha ni Luo Sandao ang espada, parehong lumapit kay Jiang Chen. Nakakolekta siya ng 3 advancement flag kaya sinabi niya sa kanya na kabilang na sila sa top 10. Nagpasya si Jiang Chen na ibahagi sa kanila ang mga watawat. Ngunit tumanggi si Mo Hangqiu dahil gusto niyang makita siyang malampasan si Jiang Wushuang at manalo sa unang pwesto, at tumanggi din si Luo Sandao dahil sa kanyang pagkakaroon ng espada ay higit pa sa sapat. Kasabay nito, may hamampas ng malakas sa mesa, ang taong ito ay si Yuan Guang at sa tabi niya ay si Fang Chengyuan. Isinuot niya ang dalawang kamay at kung bakit hindi niya nagawang i-teleport si Xiao Bihan sa tamang oras. Sa simula, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nanatiling tahimik na nag-iisip, pagkatapos ay binuksan niya ang mga ito at sa mahinahong boses ay ipinaliwanag na ang makamandag na hamog ay masyadong malakas, ang kanyang espiritual na enerhiya ay halos hindi lumapit dito, wala siyang nakitang malinaw at ang enerhiya ay corroded sa pamamagitan ng lason. Pagkatapos ay nakarinig siya ng pagsabog, sinubukan niyang i-teleport si Xiao Bihan ng buong lakas, ngunit huli na ang lahat. Sinimulan siyang ituro ni Yuan Guang gamit ang kanyang daliri, nagsimulang tumitig sa kanyang mga mata ng masinsinan, at tinanong kung paano posible para sa lason na masira. Ang kapangyarihan ng pag-iisip. Matapos sabihin ito, sinabi niya sa kanya na huwag ay dailan ang kanyang sarili sa responsibilidad. Sa sandaling iyon, may sumigaw ng malakas at inutusan si Yuan Guang na tumahimik. Nang marinig iyon, tumayo siya, tumalikod at may nanginginig na boses ay sinubukang humingi ng tawad. Ang taong ito ay si Gu Kaitian, nagsimula siyang tumitig kay Yuan Guang at sa galit na tingin ay tinanong siya kung alam niya kung bakit siya palaging natigil sa tuktok ng ikalimang pagbabago. Ipinaliwanag niya na ang dahilan ay dahil palagi niyang sinusunod ang makapangyarihan at hindi makapasa sa pagsubok ng puso. Ilang sandali na ang nakalilipas, binanggit niya ang dakilang general ng espada, mga kahihinatnan at iba pa, at sa kadahilanang ito ay hindi man lang siya nag-abala na tumugon. Kung maglakas loob si Gu Kaitian na gawin ito, nang ahas din siyang ipagpalagay ang mga kahihinatnan sa larangan ng digmaan. Kahit na ang mga hindi magagapi sa siyam na pagbabago ay maaaring mamatay sa labanan kaya si Xiao Bihan ay walang tao. Ilang hakbang papabalik si Yuan Guang, medyo kinabahan at ipinaliwanag na hindi niya binanggit si Xiao Zhengguo, binanggit lang niya si Commander Duan. Tumalikod si Gu Kaitian sa kanya, bahagyang tumalikod, nakakuyom ang kanyang kamao at may kalmadong tingin ay nagbigay sa kanya ng utos na magulat muna sa loob ng kampo ngunit pinananatiling mahigpit na confidential ang impormasyon sa labas. Bukas sa edad na 6 bago matapos ang pagsusuri sa kampo, walang sinumang maalis ang maaaring payagang umalis sa kampo, kabilang si Xiao Bihan. Tumalikod siya sa kanila, nagsimulang maglakad patungo sa pinto at sinabi sa kanila na pupunta muna siya sa Jiangnan headquarters.
Nagsimulang tumingin sa kanya sina Yuan Guang at Fang Chengyuan at nanatiling tahimik. Kasabay nito, lumitaw ang isang window ng system sa kalangitan at ipinaalam sa lahat na si Xiao Bihan ay inalis ni Jiang Chen. Nagsimulang tumingin ang lahat sa langit at nang makita ito, hindi nila maiwasang matulala dahil hindi sila makapaniwala na naalis na si Xiao Bihan. Nagulat sila at naisip nilang mali ang narinig nila dahil siya ang lehitimong apo ng dakilang general ng bansa. Sa ibang bahagi ng kampo, lumitaw ang isang hayop na hugis baboy ramo. Sinubukan nitong salakayin sina Tang Ying at Bai Feng, ngunit tumalon sila at naiwasan ang pag-atake ng walang labis na pagsisikap na naging sanhi ng pagtama ng katawan nito sa lupa. Hindi napigilan ni Tang Ying na manatiling gulat, hindi siya makapaniwala na talagang inalis ni Jiang Chen si Xiao Bihan. Nanatiling kalmado si Bai Feng at sa seryosong tingin ay naisip na ito ay kakaiba. Sa ibang bahagi ng kampo, lumitaw ang isang halimaw na hugis puting leon, ngunit may nagbigay dito ng malakas na suntok na naging sanhi ng pagtama ng katawan nito sa lupa. Ang taong nakatalo sa halimaw na ito ay si Jiang Wushuang, umupo siya sa ibabaw ng bangkay nito, tumawid sa kanyang mga braso at nagsimulang ngumiti at naisip na ito ay lubhang kawili-wili. May nagsimulang magbukas ng takip ng tasa. Ang taong ito ay ang Commander-in-Chief ng Jiangnan Military District, na pinangalan ng Duan Xinghai. Matapos tanggalin ang takip sa tasa, sinimulan niyang ailapit ito sa kanyang bibig para humigop. Nagsimulang titigan si Gu Kaitin at tinanong kung nakahanap na ba siya ng anumang magandang talento na agad niyang ipinatawag. Sa harap niya ay si Gu Kaitin na nakapikit, iniunat ang kanyang kamay patungo sa langit, gumamit ng kakayahan na tinatawag na Forbidden Barrier at habang ang kanyang kamay ay napapaligiran ng malakas na enerhiya, siya ay nag-concentrate. Nagsimulang tumingin sa kanya si Duan Xinghai at nanatiling tahimik. Ang enerhiya ni Gu Kaitin ay nagsimulang sumulong patungo sa kalangitan at nagsimulang lumikha ng isang hadlang sa paligid ng lugar. Kapag matagumpay na nalikha ang hadlang, parehong pumunta sa isa pang silid, umupo upang uminom ng isang tasa ng tsaa at makipag-chat ng kaunti. Ikanros ni Duan Xinghai ang kanyang mga paa, kinuha ang tasa ng tsaa at tinanong siya kung bakit siya nag-iingat. At hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang bagay na ito ay mas mahalaga kaysa sa tila. Si Gu Kaitin na ang isang kamay ay nakapatong sa upuan, inilagay ang isa sa mesa. At naalala na ang matandang Duan ay may malawak na kaalaman at teoretikal, nagpasya siyang magtanong sa kanya ng isang bagay. Sinimulan niyang titigan si Duan at sa seryosong tingin ay tinanong kung ang lason ay maaaring makasira sa lakas ng pag-iisip. Kinuha ni Duan ang tasa ng tsaa. Sinimulan nitong ailapit sa kanyang bibig, ipinikit ang kanyang mga mata at may ngiti na ipinaliwanag na sa teoryang ito ay posible, ngunit ito ay napakahirap. Ang pagdaragdag na ang poisonous mist at miasma ay nakaapekto sa pisikal na katawan, ngunit iba ang lakas ng pag-iisip. Ang lakas ng pag-iisip ay binubuo ng pinagmumula ng kaluluwa na kabilang sa mga kaisipan, na bumubuo ng isang uri ng enerhiya ng intensyon. Upang masira ang enerhiyang ito, hindi matansya ni Duan ang intensity ng lason na kailangan. Nagsimulang tingnan ni Gu Kaitin si Duan at sa tahimik na tingin ay tinanong siya kung may nakita siyang nakagawa nito. Inilagay ni Duan ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba, nagsimulang tumingin sa lupa at may maalalahanin na tingin ay sumagot na hindi. Idinagdag na kilala niya ang isang Poison King na nasa tuktok ng ika-4 na pagbabago, ngunit kahit na hindi niya ito magawa. Itinaas ni Duan ang kanyang ulo at sa isang insinuating na hitsura ay tinanong siya kung marahil sa kampo ng Tanjao ay may lumitaw na isang kagilahil-alas na lason na may nakakatakot na kapangyarihan, kung ang isang tao ay talagang makakasira ng espiritual na lakas, kung gayon ito ay isang nakamamatay na sandata. Tinawid ni Gu Kaitin ang kanyang mga braso, nagsimulang umiling, ipinikit ang kanyang mga mata at ipinahayag na hindi pa maabot ang isang conclusion. Nanatiling kalmado si Duan, dahil nagboluntaryo si Gu Kaitin para sa kampo ng Tanjao, wala siyang tinanong bilang paggalang, ngunit ngayon ay tinanong niya kung may nangyayari at kung bakit hindi siya nagsasabi ng totoo. Binuksan ni Gu Kaitin ang kanyang mga mata, sinimulang tingnan si Duan sa mga mata at tinanong kung posible bang may sariling kamalayan ang poisonous mist. Inabot siya ni Duan, nagsimulang tumawa at tinanong kung nagbibiro siya. Hindi niya alam kung paano magkakaroon ng kamalayan ng lason, maliban kung hindi talaga ito lason sa isang anyo lamang ng pagbabalat kayo. Nang marinig ito, may napagtanto si Gu Kaitin. Sa isang nakalilitong hitsura,
tinanong niya si Duan kung ano ang anyo ng pagbabalat kayo. Habang bumabagsak ang isang patak ng pawis mula sa pisngi ni Duan, na may kalmadong hitsura, nagsimula siyang mag-isip. Makalipas ang ilang segundo, may naalala siya. Sinimulan niyang isipin ang ilang mga sinaunang guho na nasa isang lugar sa kaharian. Nakita niya sa Ruin Number 0 ang isang record na nagbanggit ng isang uri ng mapaminsalang insekto na tinatawag na Nine Wings of Miasma na maaaring mag-transform sa anyo ng poisonous mist. Sinimulan niyang isipin na niyakap ng Little Nine ang kanyang mga binti, ipinanganak siya sa Nine Abyss. Ang kanyang kapanganakan ay nagdulot ng isang malaking sinaunang kalamidad, na halos sumira sa mundo noong nakaraan. Nang marinig ang pangalang Nine Wings of Miasma na isang sinaunang kalamidad, hindi napigilan ni Gukaitain na maging alerto at isipin na hindi ito maganda. Iunat ni Duan ang kanyang mga kamay sa gilid, ipinikit ang kanyang mga mata, nagsimulang tumawa ng malakas, at tinanong siya kung natatakot siya. Binanggit din niya na ang ganitong uri ng kalamidad ay matagal nang nawala, sa ngayon ay imposible na itong umiral. Nanatiling tahimik si Gukaitain, pagkatapos ay nagsimulang lumitaw ang isang portal sa hugis ng isang bitek, bumangon siya mula sa upuan, nakatalikod sa kanya, at habang naglalakad siya patungo sa portal, wala na siyang pag-aalinlangan na si Duan ang punong commander dahil maipaliwanag niya ang lahat ng makatwiran. Ngayon ay marami na siyang natutunan, nagpaalam siya sa kanya na may dahilan na mayroon siyang ilang mga bagay na dapat asikasuhin sa kampo ng Tanjao. Inabot ni Duan ang kanyang kamay patungo sa kanya upang subukang pigilan siya at magpatuloy sa pagsasalita. Hiniling niya sa kanya na maghintay dahil hindi pa rin niya sinabi sa kanya ang mabuting balita. Ngunit hindi pinansin ni Gukaitain at pumasok sa loob ng portal. Pagdating sa loob, ikanros niya ang kanyang mga braso, ipinikit ang kanyang mga mata, naisip ang Little Nine at kung paano siya naging natural na sakuna. Hindi na nakakagulat sa kanya na si Jiang Chen, na gumising sa isang divine level class na tinatawag na Growth of All Things, ay sapat na malakas upang maging numero 1 sa listahan ng Hunter. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sa isang seryosong tingin ay naisip na si Jiang Chen ay mayroon pa ring maraming mga lihim, kung ito ay matuklasan sa lugar sa Daxia maaari siyang mapugutan ng ulo. Ayon sa kanya, si Jigang ay isang malaking sakit ng ulo para sa kanyang master na talagang nagdudulot ng mga problema. Ilang araw na ang nakalilipas, lumitaw si Jigang na may kaaya-ayang ngiti at ipinaliwanag na mayroon siyang isang taong nagngangalang Jiang na may mahusay na talento ngunit hindi pa ganap na nabuo. Dagdag pa niya, nagkaproblema pa siya sa pamilya Xiao. Umaasa siyang maaalagaan siya ni Gukaitain habang siya ay nasa kampo ng Tanjao. Lumingon siya at tahimik na nakinig. Bumalik sa kasalukuyan, nagsimula siyang maglakad patungo sa kabilang dulo ng portal, at hindi nagtagal ay napagtanto niya na hiniling sa kanya ni Jigang na alagaan siya, ngunit sa katotohanan ay gusto niyang pagtakpan siya. Lumabas siya sa portal, at habang nasa likod niya ang isang kamay, naputol niya ang mga daliri niya gamit ang isa. Maaaring pumatay ang espada, ngunit mapoprotektahan din nito ang mundo. Sina Buddha at Demon ay nasa iisang puso. Sinabi niya na gusto niyang gawing disipulo si Jiang kaya mula ngayon ay nasa ilalim na siya ng kanyang proteksyon. Nagsimula siyang maglakad at naisip na ang mga kalamidad ay hindi dapat maliitin, kaya upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, nagpasya muna siyang hayaan si Hong Yao na kumpirmahin ito upang maging mas sigurado. Naglunsad siya ng isang arrow na nagsimulang umusad ng napakabilis. Ang arrow na ito ay naglalaman ng isang order para kay Hong Yao. Kinailangan niyang pumunta sa pangalan ng Master para i-relic ang number 0 para imbestigahan ang Nine Miasma Wings. Kamag-anak ito ng kanyang nakababatang kapatid na apprentice, kaya hiniling niya sa kanya na maging maingat. Pumasok siya sa surveillance room kung saan naroon si Yang Guang at tinanong kung paano pupunta ang entrance evaluation para sa kampo. Tinalikuran ni Yang Guang ang kanyang ulo at may kalmadong tingin ay ipinaliwanag na ito ay magtatapos na. Ang mga nagising na may mga ordinaryong talento ay nakikipagkumpetensya sa kanilang mga sarili upang makuha ang mga watawat, at ang mga piling talento ay nag-aalaga na ng siyam na mabangis na hayop. Ngayon isa na lang ang natitira. Isang makapangyarihang hayop ang lumitaw, ngunit sina Lazy at Liu Jizi ay nagsanib puwersa upang talunin ito. Sinubukan ng halimaw na umatake, ngunit binigyan niya ito ng malakas na suntok sa mukha, dahilan para bumagsak ang katawan nito sa lupa. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang mabangis na hayop.
Nagsimulang magtulungan sina Tang Ying at Bai Feng sa isa't isa para patayin ito. Tumalon siya, umakyat dito at tinapos ang buhay nito. Kasabay nito, sa likod ni Jiang Wushuang ay may isang tumpok ng mga bangkay ng hayop. Agad niyang napatay ang tatlong mabangis na hayop na pinakawalan sa lugar. Matapos gawin ito, nagsimula siyang magtungo sa direksyon kung saan naroon si Jiang Chen. Nagsimulang tumingin si Dong Haitian sa screen at nang makita ito, hindi niya maiwasang maguguluhan. Tinanong niya kung nasaan si Jiang Chen. Bilang tugon ay isiniwalat niya na si Jiang Chen ay pumatay ng kabuuang dalawang mabangis na hayop, at kakalabas lang nila ng ikasyam na mabangis na hayop malapit sa kanya. Ang ikasyam na mabangis na hayop ay lumitaw, tumalon at naghanda upang salakayin si Jiang Chen. Siya at ang iba pa ay nagsimulang tumingin sa langit at nang makita ang halimaw, hindi niya maiwasang matuwa dahil ngayon ay kukuha na siya ng isa pang bandila. Habang unti-unting papalapit ang halimaw, iniabot ni Jiang Chen ang kanyang kamay, at habang nagniningning ang kanyang mga mata, nagsimula siyang ngumiti at sinabi sa Little Nine na oras na para kumain muli. Bago pa lang makalapit at umatake ang halimaw, iniabot ni Jiang Chen ang kanyang kamay patungo dito, pinakawalan ng Little Nine's poisonous mist sa proseso, na mabilis na nagsimulang sumulong patungo dito. Nagpakita ang Little Nine, at nang walang labis na pagsisikap ay nagsimulang lamunin ang halimaw. Dahil dito, nakakuha siya ng 2,000 devouring value. Ang katawan ng hayop ay nahulog sa lupa, at ang Little Nine ay dahan-daang nagsimulang lamunin ito. Si Jiang Chen na nakatayo sa tabi ay nanatiling tahimik. Habang nilalamon ng Little Nine ang halimaw, umakyat siya mula level 21 hanggang level 22, at nang gawin iyon, hindi niya maiwasang ngumiti. Nang makitang nag-level up na siya, hindi napigilan ni Jiang Chen na ngumiti sa tuwa. Ang kanyang kagalakan ay hindi nagtagal dahil ang isang kamao na gawa sa espiritual na enerhiya ay lumitaw sa kalangitan at nagsimulang bumaba patungo sa kanila. Tumangala sila at nang makita ito, nag-alerto. Iginuhit ni Mu Hangqiu ang kanyang 2 punyal, nagpatibay ng isang defensive na paninindigan, at sa isang alertong hitsura ay ipinahayag niya kay Jiang Chen na may naglunsad ng sorpresang pag-atake sa kanila. Nagpasya si Luo Sandaw na huwag tumayo nang walang ginagawa. Sa isang determinadong hitsura, iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa pag-atake at ginamit ang kasanayang tinatawag na Earth Protection Shield, na naging sanhi ng isang malakas na berdeng kalasag na lumitaw sa kanilang paligid. Pinahabal ni Jiang Chen ang kanyang kamay patungo sa pag-atake at nang tumingin ng kaunti pa ay napagtanto niya na ang estilo ng kamao na ito ay kay Wushuang. Nagsimulang tumama ang enerhiya ng kamao ni Wushuang laban sa kalasag ni Luo Sandaw, na naging dahilan upang unti-unti itong masira. Ang kanyang kalasag ay hindi nagtagal, at sa loob ng ilang segundo ay nabasag ito. Dahil sa pagkakaiba ng lakas, siya at si Mu Hangqiu ay pinalipad pabalik at nagsimulang damyugo mula sa kanilang mga bibig. Si Jiang Chen na lang ang natitira. Gumamit siya ng isang nakakasakit na paninindigan, at sa isang hitsura na puno ng determinasyon, napagpasyahan niyang oras na para mag-counterattack. Bago siya maabot ng kamao ni Wushuang, iniabot ni Jiang Chen ang kanyang kamay patungo sa kamao, pinakawala ng Little Nine's poisonous mist na nagsimulang huminto sa pag-atake. Makalipas ang ilang segundo, pinalipad pabalik ang katawan ni Jiang Chen. Mahigpit niyang itinanim ang kanyang mga paa sa lupa upang pigilan ang kanyang gumagalaw na katawan, at inilagay ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha upang harangan ang anumang iba pang sorpresang pag-atake. Napakalakas ng Little Nine's poisonous mist na ang natitira na lang sa pag-atake ni Wushuang ay isang kurtina ng usok. Nang magsimulang mawala ang kurtina ng usok, lumitaw si Wushuang. Habang ang kanyang katawan ay napapaligiran ng isang malakas na enerhiya, siya ay nakakuyom ang kanyang kamao at may nakakasuffocating na hitsura, nagsimulang lumapit kay Jiang Chen, na nakikita na kahit ang kanyang lason ay maaaring lamunin ng hangin mula sa kanyang mga kamao. Hindi katakataka na tinawag ng mga henyo si Jiang Chen na demonyo ng lason. Ang katawan ni Mu Hangqiu ay nahulog sa lupa sa likod ni Jiang Chen. Habang nawawala ang kurtina ng usok, inilapit niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Sinimulang tingnan si Wushuang at naisip na hindi walang kabuluhan na tinawag siyang ikatlong henyo ni Daxia. Pinupuri siya sa pagsasabing medyo may suntok din ang kanyang suntok, lakas. Mahigpit na inipit ni Jiang Chen ang kanyang kamao, dahilan upang simulan nitong pakawalan ang poisonous mist.
Nakangiti, tinanong niya ito kung dumating ba siya para makipagkumpetensya sa kanya para sa mabangis na hayop. Hinawakan niya ang kanyang kamay sa isang tabi at naghanda upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nagsimulang maglakad si Wushuang patungo sa kanya, nagsimulang tumawa at ipinahayag sa kanya na alam niyang ang mabangis na hayop na ito ay nilason niya at ang natitira na lang ngayon ay ang bangkay nito, kaya wala nang natitira upang magnakaw. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Jiang Chen. Sa seryosong tingin, tinanong niya siya kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Nilapitan ni Wushuang ang kanyang kamao gamit ang kanyang palad, at habang ang kanyang katawan ay napapaligiran ng pulang enerhiya, nagsimula siyang ngumiti, at sa isang mayabang na tingin ay hiniling kay Jiang Chen na huwag magkamali ng ideya dahil sa katotohanan ay na-curious lang siya tungkol sa ating bida at gusto siyang makilala.